ina! So for today's video, bumabalik ang ating cooking vlog. At ngayon, kahit hindi Friday, magluluto tayo ng munggo! Yes, hindi Friday ngayon, pero nag-crave ako sa munggo. So, magluluto tayo ng munggo. Pero hindi basta-bastang munggo dahil overload munggo. Siyempre, meron tayong chicharon. May baboy, liempo. May hipon. At may anak ng tinapa. So, lahat yon siguro sa isang sahog pa lang, mga 1 kilo mahigit. O, diba? Imagine ganun kadami. So, hayaan nyo na. Dahil since marami tayong pagbibigyan at marami tayong binubuhay, so kailangan marami tayong lulutuin. Okay, ngayon, sisimulan natin to sa munggo. So, kailangan natin hugasan yung munggo natin. Ito yung munggo natin. Ang ginagamit ko sa munggo ay labo. So, ito yung kailangan natin, munggo labo. Dahil, ewan ko, nakasanayan ko na or nakalakihan ko na kapag yung family namin o yung lola ko, kapag nagluluto ng munggo, labo ang ginagamit. For some reason, hindi ko rin alam. May ano to may makintab, 'di ba, sa grocery. Tapos yung isa naman labo. I-comment nyo nga sa baba kung bakit. Hindi ko rin talaga alam eh. Basta yan, labo ang gagamitin natin and huhugasan na natin to. Ayan, nahugasan na natin yung munggo natin. Ngayon, mga 3 beses ko tong hinugasan para talagang mawala yung parang kung ano-ano lumulutang na parang kung ano-anong may mga dahon, may tangkay. So, kailangan malinis na malinis yan. Oh, anyway, pagluluto na tayo, uunahin natin to dahil matigas to. Meron tayo ditong kaldero ng lola mo. Laki, di ba? Ang ginagamit ko, aluminum, kasi ganun siya kalaki. Sobrang perfect niya kapag magluluto ka ng mga maramihan. Since si Masflex, yung sponsor natin, ay walang ganitong kalalaking mga kaldero. So, nagpo-provide ako ng sarili ko. So, ang gamit ko ganito. So, to, binili ko pa to sa Bicol. Ganong kalayo, Hindi ko alam kung bakit ko to binili. Wala akong makitang ganito dito sa Manila. Okay, and then, okay, of course, maglalagay tayo dito ng nawasa. Nawasa again, more nawasa, and nawasa. So, ngayon ilalagay na natin itong munggo. Actually, dapat talaga itong munggo, pwede itong ibabad overnight. Para kinabukasan, pag lulutuin mo na siya, medyo hindi ka na magpapalambot ng bonggang-bongga dahil sobrang mahal ngayon ang gas, 'di ba? And dahil na gusto kong ipakita sa inyo yung kaartihan ko, ngayon ko lang to gagawin. Pero, ako talaga, usually, kapag magluluto ako ng munggo dito sa bahay, kinabukasan pala, the day before pa lang, pinapababad ko na yun sa tubig. So, ngayon, papakuluan natin to hanggang sa lumambot. Yung iba nagtatanggal nung sapal, pero ako sinasama ko yun. Tapos, hahaluin lang natin to. Di ba ang perfect ng lutuan ko? Ayan, may natira-tira pang mukhang pakpak pa ata ng ipis to. Nakakaloka. Kaya talaga dapat sinicheck mong mabuti yung paghugas mo ng munggo dahil eto merong Hindi ko alam kung ano yun. O anyway, hayaan mo na. At least hindi pa natin nakakain. Ay! O parang may kuko pa ata to ng baby. Ayan, wala na. Goods na to. Ang ganda ng kaldero, di ba? Sobrang laki. Tapos, ang daling maghalo. Kitang-kita Mo yung kaluluwa ng niluluto mo. So, ganun ang atake. So, ngayon, kapag nahalo na natin yan, hayaan na lang muna natin yan hanggang kumibot-kibot at lumambot. Sumunod muna tayo ng TV, Day. Ay, hindi! Hindi tayo manonood ng TV. Ang gagawin natin habang pinapalambot natin to, hihiwain na pala natin yung baboy. May trabaho pala tayo. Hindi tayo manonood ng TV. Ayan, habang pinapalambot natin yung mga munggo natin, hihiwain na natin tong liempi. Siyempre, galing to sa Premium Choice Meat Shop. So, pinapahiwa ko to lagi sa Premium Choice Meat Shop ng ganito kakapal. Kasi ayoko alam mo yung mga nabibili sa mga supermarket na mas maninipis ng konti dito. Hindi ko trip yun. Ako, ang ginagawa ko, mas gusto ko yung mga 1-inch cut na kapal. Kasi mas prefer ko lang. Mas maganda siyang tignan. So, hihiwain natin to ng panggisa. And usually, kapag kami mga pang-sahog-sahog ako, ang ginagamit ko talaga liempi. Bakit? Kasi may laman, taba. Layering. So, perfect na perfect siya kapag gusto mong maggisa, 'di ba? Para meron na siyang fat. So, ayan. Ganyan ang atake. So, hihiwain lang natin yan ng ganyan. Ako gusto ko talaga sa munggo, yung ayoko nung malabnaw na parang pambenta. Ang gusto kong munggo, yung saktong-sakto, hindi ganun kalabnaw, hindi ganun kalapot, pero talagang kapag sinandok mo siya o nilagay mo sa kanin, sama-sama, bonding all together sila, hindi sila nag-iiwari na gano'n. Di ba may gano'n? So ako, gano'n yung trip ko. At saka, very nostalgia sa akin yung pagkain ng munggo. Kasi yung lola ko, ito yung lagi niyang niluluto sa amin kapag Friday, di ba? And very looking forward ako. Every time na magluluto siya ng munggo, nagtatabi siya ng Mga
tatlong mangkok para sa amin magpipinsan. Tapos lalagyan niya ng gatas. Oo, naglalagay siya ng gatas. Tapos, ang sarap. Lalagyan mo ng asukal, tapos gatas, tapos kakainin namin yon. Ang sarap, itry ninyo yun para sa mga bagets ninyo. Ganun yung laging ginagawa ng lola ko. Kaya, very, memorable sa akin yung mga ganong atake. Alam ko ginawa ko na yung kay Aye, pero hindi niya trip. Gusto ko talaga yung munggo na maraming sahog, mas maraming baboy, hipon. Di baling walang tinapa, okay lang. Basta merong baboy at hipon, yun talaga. Perfect sa akin yun. Alam mo, kakaluto ko ng marami. Parang hindi na ako sanay magluto ng konti. Para bang mas gusto ko yung marami akong nabibigyan ng ulam. Feeling ko naman ako to sa lola ko. Kasi yung lola ko ganun eh. Kapag ka nagluluto yun, parang laging pampiesta. Lagi niyang binibigay sa mga kapitbahay namin. Or sa mga... Kasi sa lugar namin, halos magkakamag-anak yung tao. So, growing up, nakikita ko yung lola ko na lagi siyang namimigay ng pagkain ng mga ulam na niluluto niya. Sabi ko, may okasyon ba? Siyempre, bata pa ako noon, so hindi ko naman masyadong naiintindihan yung pagiging generous niya, di ba? Pero, yun, nung lumalaki ako, parang maa-adapt mo, lalo na kung lumaki ka kasama yung lola mo. Kahit pa sardinas na may sotanghon yan, magbibigay yun. Wala siyang paki kahit anong lutuin niya. Ganung level. Pag nakakaluwag-luwag man o hindi, magbibigay yun, ganun. Marami pa rin siyang lulutuin. Yan. So, ito na ating mga baboy. Nahiwa na natin. Ayan, nahiwa na natin yung mga baboy natin. Ngayon, nahimay na dito yung mga anak ng tinapa. So, itong tinapa na to, binibili ko to sa SNR, frozen. Tapos, nilalagay namin sa freezer para hindi siya inaamag. Dahil nga, ang asawa ko ay mahilig sa tinapa. So, ngayon, ito lahat ng tinapa, nahimay na yan. So, ganyang kadaming tinapa. And, ito namang hipon ay binili ko na sa supermarket ng ganito na siya. So, na-embalsa mo na siya and wala na siyang shell, ulo. So, kung gusto niyo naman na may ulo para makuha niyo yung katas, go for the ulo, yung buo. Pero dahil nga may ganito, ito na lang. Dahil okay na to, yung mga sahog natin, hihiwain natin yung ampalaya. So meron tayo ampalaya dito, merong straight, merong hugis bangka na talagang winner na winner, and merong malungkot. So dito tayo. So, hiwain na natin to. Ako, pag bibili ako ng ampalaya, ang pinipili ko, yung ganito. Yung hindi masyadong OA yung kulubot niya. Kasi sabi ng lola ko, sabi ng mga, ng mga nakakatanda, the more daw na maraming kulubot, mas mapait. Diba? Hindi ko alam kung totoo yon, pero, malay mo, diba totoo? Kasi minsan, nakakatagpo rin naman ako ng mga ganito na, siguro dahil sa yun? Sa the way mo kung paano mo i-prep. Tapos ako talaga, ginagawa ko, tinatanggal ko mabuti yung puti. Wala akong tinitira kahit konti. Talagang kinakayod kong ganyan. Niraraspa ko ng bonggang-bongga yung ganito. Kasi ito yung mapait eh. So hanggat hindi nakikita yung green niya, hindi ko tinitigilan. Hanggat may nakakayod ako, kayod lang ng kayod. Ayan. Katulad niya, wala na ako nakakayod. Eto na yun. Kayo ba, naglalagay din kayo ng ampalaya sa munggo ninyo? Kasi hindi ako magmumunggo nang walang ampalaya. Kasi parang nakasanayan na namin siya eh. Yung iba, okay na sa kanila yung dahon lang ng ampalaya. O kaya naman, baliktad. May ampalaya, pero walang dahon ng ampalaya. Ako gusto ko lahat nandun, present. Ganun ako magluto. Hindi po pwedeng hindi kompleto. Diba? Kayod na kayod. Raspang raspa. Ayan, tapos hiwain natin ng matiwasay ang mga ampalaya. Yung asawa ko mahilig sa ampalaya. Si Aya mahilig sa ampalaya. Feeling ko nga kay Mervin niya nakuha yun pagka hilig ni Aya ng ampalaya. Kasi talagang sobrang favorite niya ang ampalaya. Pero ako, sakto lang. Kumakain ako ng ampalaya pero hindi ko hahanap-hanapin. At saka mas gusto ko yung ampalaya pagka maraming baboy din. Tapos maraming kamatis na ginisa. Tapos may itlog. Ang sarap. Pero dito sa munggo, since magmumunggo tayo, dagdag lang to. Dagdag gulay, ganon. Ayoko din naman ng mapait na munggo. So ako, gagawin natin dito, ihilamos pa natin to sa asin. Ayan, kumukulo na yung ang bango. Ang bango talaga ng munggo, no, pagka naluluto na siya. Parang tinatawag ako ng gatas, ganong level. Namimiss ko yung lola ko. Sana dalawin niya ako mamaya. Uy, hindi dadalawin. Ayan, nahiwa na natin lahat ng mga ampalaya. Nahiwa na natin yung beshi mo. Ngayon, okay na yata itong ating munggo. Sisilipin na natin. Kasi parang mga pinalambot ko to siguro mga 30 minutes lang. Ahay! Mukhang perfect na to.
Ayan o. Ayan, ito yung sinasabi ko, kailangan ganito ang atake. O ngayon, goods na to. Baka maging ano na to, maging munggo paste na. Ang gagawin naman natin ay magigisa na tayo. So, ililipat muna natin to. Medyo mabigat. 1, 2, 3. Oh, bigat. And of course, nandito na ang kawa ng lola mo. Ngayon, magigisa na tayo dito. Painitin natin ng bahagya ang ating kawa. Ayan, pag mainit na yung kawa, ilagay na natin yung oil. So, medyo madami-daming oil ang kailangan natin. Of course, ang oil natin ay golden peewee. Tapos, syempre, uunahin natin yung baboy para medyo ma-brown-brown natin ang bahagya. Lagyan natin ng mga 5 gramong bato. Grabe. Thank you, Lord. Munggo mo, 2 kilo na liempo yung sahog. Thank you talaga, Lord. Thank you talaga. Premium Choice Meat Shop. And then, hayaan lang muna natin to dito. Oh! Nakalimutan natin maglagay ng pepa na basag. Maglagay tayo ng pepa. And then, maglagay na tayo ng 1 kutsarang patis o 1 sandok na patis para may lasa na yung liempo natin. Okay, hayaan lang muna natin to dito hanggang sa magkayumanggiyan. Takpan muna natin. Ayan, check natin kung kayumanggi na. O, di ba? Perfect na yan. Ngayon, ilalagay natin yan sa gedli dahil magigisa na tayo. Bago pa magputo ka na naman tong mga to. Ilagay natin yung sandamakmak na wangba. Ito talaga yung pinakamasarap na part, yung nagigisa ka. Ewan ko, for some reason, gustong-gusto ko talaga yung amoy nitong paggisa-gisa ng wangba at saka ng enyen. Pero alam nyo ba, nung buntis ako kay Aya, eto naman yung pinakaayaw kong naaamoy. Para akong nasusuka na hindi mo maintindihan. Feeling ko naman lahat ng buntis ganun eh. Parang ayaw ng ganung amoy. O may iba na okay lang sa kanila. Parang gustong-gusto din nila yung amoy ng gisa-gisa. Ayan, intayin natin magkayumanggi siya ng bahagya. Ayan, kapag kayumanggi na yung wangba natin, ilalagay na natin syempre yung enyen. Uy! Gagi, brown out! Brown out! Tama, nagkakontent ako! Nakakaloka dahil nag-brown out at ngayon lang ulit tayo magluluto. Ngayon natin ipagpapatuloy itong munggo natin. Actually, nagkaroon ng kuryente kaninang madaling araw. Pero dahil alam nga namang, di ba, ituloy pa natin to ng madaling araw, so puyatan tayo. Lahat tayo dito, puyatan. So sabi ko, okay, imbis na dinner kagabi, lunch na lang ngayon. O, di ba? So, pasok pa rin. So, lahat ng mga ingredients natin kagabi ay ipinasok na muna ulit lahat sa chiller. Yes. So, ngayon, saan ba tayo natapos? Nagigisa tayo, di ba? So, ngayon, ipagpapatuloy na natin yung paggigisa natin. So, eto na siya. Yung baboy. So, eto na siya, yung baboy at yung bawang at sibuyas. Diyos ko, sarap sana ng ulam namin kagabi. Munggo. Alam mo kung saan nauwi? Sa pusit at talong. Sarap pa din. So, ito, kagabi pa to. Pero, okay lang naman kasi malamig dito sa kitchen namin. Todo-todo ang pa-aircon ng taon. So, hinintay ko lang talagang magkaroon ng kuryente bago natin ipagpatuloy ito. So, ngayon, ang ilalagay na natin ay tomatis. Ayan, ngayon, ilalagay naman natin yung tomatis. So, yung tomatis natin, usually kapag nagmumunggo ako, 1 kilo talaga yung nilalagay ko. Ganun kadami. Tapos, sobrang hinog. Kailangan yun hinog na tomatis para mas masarap siya. So, 1 kilong tomatis. Tapos, papalabasin natin ng mabuti yung kaluluwa nito. Yung mga nagtututong-tutong sa pinakailalim, okay lang yan. Kasi mamaya, matatanggal natin yan. At yan yung dadagdag sa lasa ng munggo. Ayan yung ina-achieve natin. Kailangan talagang lumabas ng mabuti yung kaluluwa ng tomatis. O tapos, kapag ganyan na yung atake niya, ilalagay naman natin yung etong anak ng tinapa. So, tinapang galunggong to na hinimay-himay na ni Hazel. Isasama natin yan sa gisa. Ay, ang bango. Yung bang nagmunggo ka, pero yung yung sahog mo, 4 na kilo. Pag pinagsama-sama lahat ng sahog. And then, tapos eto naman, ilalagay na rin natin dito yung hipon. Daming sahog, nakakalula.
Actually, mas masarap nga sana ito kung may ulo to, no? Tapos pinigaan natin yung ulo. Ayan. So, ayan lang muna natin maluto yung hipon kasi baka mamaya makomatose. O ngayon, ilalagay na natin dito yung dalawang chocnut na pork flavor and hipon flavor para lang mas ma-enhance na lalo yung lasa ng mga pinaglalagay nating balbal. And then, titimplahan natin to ng another pepa. Sabihin na naman ng iba dyan, munggo na nga lang, binablog mo pa. Aba, natural, marami dyan na hindi pa rin marunong magluto ng munggo. Hindi naman lahat alam paano lutuin yung munggo, di ba? Ngayon, kung alam mo na lutuin yung munggo, edi good for you. Pero para sa mga hindi pa nakakaalam, maybe para sa itong vlog na to or tutorial na to, di ba? Kahit na ang dami nating daldal, at least, marami kayong natututunan. Ayan, perfect na to. Kapag ganyan na yung atake, kasi mamaya maluluto pa lalo yung hipor natin. Di ba natanggal na yung parang mga dikit-dikit sa ilalim ng kawa natin. So, ibig sabihin, lumabas na lahat ng mga juices ng mga hipon, mga baboy, tinapa. So, nagtubig na siya, in short. And then, ilalagay na natin dito yung ampalaya. Yung ampalaya nating not so kulubot. Ayan, ampalaya. Diba? Sahog pa lang to. Wala pa yung munggo natin. O tapos, ang gagawin natin, pwede na nating ilagay ang munggo. Yeah! Oh my God! Patulong tayo sa asawa ko. Sobrang bigat. Ni, come here. Hindi ko kaya. Pabuhos. Sobrang oy! Yes! Yan! Perfect. Okay, lalagyan natin to ng nawasa. Thank you. Ang laki ng muscle niya, no? Dahil nga kagabi pa siya, so sinipsip niya na lahat ng tubig, di ba? Pero okay lang yon kasi mas nababad yung munggo, mas malambot na siya. Ba't parang bigla ako sinipon? Ngayon, lalagyan natin to ng nawasa para bumalik siya sa katinuan. Ayan, maglalagay tayo ng nawasa, isang tabo. Magdagdag pa tayo ng isa pang tabo. Isang tabong nawasa pa. Ko, napakadaming munggo. Tapos ang kakain, ilan lang tayo dito sa bahay? Hazel? 7 lang tayo. O, diba? 7, pero yung ulam natin pang ano? Pang 30. Ayan. Intayin natin tong kumulo ulit para ma-achieve natin kung dadagdagan pa ba natin ng... Malaman natin kung dadagdagan pa natin siya ng nawasa or okay na. Pero I think dadagdagan pa natin to kasi parang sobrang lapot niya eh. Okay, intayin muna natin tong kumulo. Tatakpan muna natin to ulit. Ayan mga mi, after 48 years, kibot na yung ating munggo. Wow! Ayun oh. Ayan ang munggo. O, diba? Ang sarap. Grabe, isang kawang munggo. Ano to? Alam nyo, pinakamasarap na partner nito, sa totoo lang, pritong bangus na daing. Daing na bangus. Yung marinated, yung maasim. O kaya pritong tilapia. O kaya naman pritong galunggong. Anything na prito na isda. Perfect sa munggo. Pero bakit nga kaya every Friday niluluto yung munggo, no? Alam ko may explanation yun eh. May ano yun sa history. Pero nakalimutan ko na. Ipaalala nyo nga sa akin kung ano yung history kung bakit every Friday kinakain ng munggo. Sakto, Friday bukas. May matitira tayong munggo. Bakit hindi? Bukas na lang natin to kainin. O ngayon, eto na lang ang natitira natin, yung malunggay. Yung chicharon namin na binili pa namin sa Bicol, kahit galing Pampanga. Tapos, meron tayong konting dahon ng ampalaya dito. Pero, kailangan natin siyang timplahan ng patis. Kasi, ito yung nagpapasarap sa munggo. Ito yung pampalasa ko sa munggo. Siguro mga 3 ganito. 1, 2, 3. Since may alat na yung pinaka-chicharon natin, so I think balance lang. Ooh, yung sarap. Ang bango-bango. Sobrang bango kung naaamoy nyo lang. Tapos, syempre, ilalagay na natin dito yung mga malunggay. Yung malunggay namin, ninakaw lang namin to sa kapitbahay kagahapon. So, baka bigyan na lang namin siya ng munggo. Para naman hindi masyadong nakakahiya. Tapos, ang ginagawa ni Hazel, hinuhugasan niya to. Kasi yung ibang mga malunggay, may mga sapot, di ba? Kailangan hugasan niya yung malunggay niya. May mga sapot ng gagamba, may mga iba't ibang mga anik-anik na lamang lupa. Tapos, etong dahon ng ampalaya natin, binili lang namin to sa palengke. Pero yung ibang dahon, medyo comatose na. Lalaban pa ba to? Hindi, parang nagtubig ni, oh. Parang wag na. O, okay na yung malunggay. Kasi baka mamaya mapasama pa yung munggo natin. Ayan, ang sarap ng munggo natin. Kailan ba ako huling nagluto ng munggo? Yung maraming munggo. Parang last year. So, wala nito sa luto na ha. Siyempre, yung ibang mga niluluto ko dito sa YT, hindi naman laging nasa luto na. Ito wala to sa luto na. Hindi para magluto ako ng munggo sa luto na. So, kayo nang gumawa nito. Okay, ayan. So,
Inano lang natin, nilubog-lubog lang natin ng ganyan yung mga malunggay. Tapos, isang kulupa. Isang kulupa, ilalagay na naman natin yung chicharon. Ayan ang mga mami ki! Uy, ang bango-bango na. Lumabas na yung talagang amoy na gusto ko dito sa munggo natin. Ay! Alam mo, kanin talaga to. Pero minsan, kaya kong kainin yung munggo ng walang kanin. Basta wag lang yung madami. Masarap pa nga to, may may lechong kawali. Pero dahil may chicharon tayo, laban na to. Kasi itong chicharon natin, R and L daw ang pamagat. Sana masarap to. Tigman nga natin, Hazel, kung malutong pa to. Sa bagay, malalabsak din naman to dito no? Oo, no? Ang sarap. Yun nga yung gusto ko Chicharon! Ay! Perfect! Malutong pa. Stop. Mama. Ayan! Luto na! Luto na! Eh, pwede tayong kumain. Huwag na natin guluhin tong chicharon. Ayan natin siya sa ibabaw. Lumulutang-lutang na ganyan na parang nag-floating. Yan. Perfect. Tapos, kukuha na tayo ng pang-ulam natin. Ayan, magsasandok na tayo ng ating munggo. Mamaya na natin ilalagay yung mga chicharon sa ibabaw. Puro sahog! Charon. Hey, sila ate, ang ingay! Ayan, eto na ang ating ginisang munggo overload. Ba't parang kumakanta ka sa utak ko? Ten 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 ten. Okay, kain na tayo.